Matira ka sa dito ng tutuan. Dito sila pipila. No? Pipila sila papunta dyan. Pagkakila sila ng Diyos niya, pagkakila sila dyan para sila. Nagtataka po yung dalawa. Itanong nyo kay sir, bakit? At ito anak, ay gagamitin natin sa eleksyon. Kailan ang eleksyon? October ano? Oh, October Wala 31. tayong pasok next Monday. Wala tayong pasok sa Monday. Kasi may eleksyon. May eleksyon, nagpipili tayo ng ating mga leaders, no, sa barangay. No, ang barangay kasi yung pinakamalaban na dito ng government. Ng government, barangay. No, sa barangay, may dalawa tayo, SQ, at saka barangay. Kasi, SQ Kagawad, SQ Chuma, barangay Chuma, barangay Kagawad. So, pipiliin natin. Kaya kayo, ay dapat, pag edad nyo ng 15, pwede na kayo magpa-register. Para Ayan, makaboto. dapat pala naka-register nga kayo. Di ba naging lesson yan sa Arming Pangilinan? Oh. Karapatan ng isang mamamayan na bumoto. Sa English yung right of suffrage. Diba? Lahat ng may edad kung voting age na niya, diba, SK, 15 years old, pwede na siya bumoto ng SK. 18 years old naman, pwede na siya bumoto ng kapitan. Senador, mayor, congressman, so next year, after this election, pwede lang magpa-register. Para sa darating na susunod na halalan, pwede na. Diba? Oo, Kasi yun kung po 16 pala ka yun. ngayon, 17 years, pwede kang bumoto para sa national. Oh, alam mo na, Maylin. Oh, pagdating mo na ng 18, oo, boboto. Pupunta sila dito sila teacher, no? Chairman, support clerk, support member. Tapos pupunta dyan pagkatapos ng form, pupunta sila dito. Susulat. Magsusulat. Candidates. No? Siyempre yung pipiliin natin candidates. Pag bumoto tayo, at pipiliin natin yung sigurado na makakatulong talaga. Makakatulong sa barangay, makakatulong sa bayan, sa bungsod. Hindi yung tayo basta pipili lang ng tao na kilala natin, pero wala naman nagawa. So, mas maganda, kaya na tayo binibigyan ng pagkakataon na pumili. At hindi tayo pwedeng takutin kung sino yung sinasagot. Kasi karapatan natin ang ating kandidato na gusto natin. Ganun. Alam na? Alam niya na? Bakit may good leader? Bakit may Ayan. good leader? Bakit may good leader? Kasi may good leader dahil may mga good followers. Diba? Ang good followers sa good leader. Ang good leader na yan, kailangan pag-leader sa kasayan sa leader sa sample. Kailangan maging ka. Para kailangan ka ng consequence mo. No? Ayan, dalawa. Ah, Kayo ba gayo at balak na pag lumaki kayo, balak ba kayo tumakbo? Kapitan sa bawat. Tumakbo yung karera. oh, Maylin. Tumakbo ka. Wala posisyon. SK. Oo. Para pagkulo, para pagkulo. Municipal Councilor, Mayor, Vice Mayor, Congressman, Senator, Vice Mayor, Vice President, President. Tatawa talaga sa iyo, Maylin. Tatakbo siya. Baka daw siya madapa pag tumakbo siya. Oo nga na Literal, siya. ang pagkakaisip niya nagtatakbo. Nagtatakbo. Hindi, alam. Alam na. Nagjo-joke. Nagjo-joke lang siya, sir. Joker din pala ito. Niloloko mo lang yata si Sir. Matawa na naman sa iyo. Ay, naku, Maylin. Ay, si Nea. Kagaya ni namin sa inyo.
nagsiserve sa eleksyon. Ano ibig sabihin nagsiserve? Uupo siya. Bakit teacher ang kailangan umupo? Bakit kailangan? Bakit teacher? Bakit hindi yung engineer, bakit yung mga doktor? Bakit teacher? Kasi ang teacher walang pinipilihan. Ang teacher kasi ay noble, the noblest among the profession. And the most trusted employee of the government ay mga teachers. Kaya pag nag-teacher kayo, kailangan yung dignity na ito ay panatili natin yung ating guro. Kasi pinagkakatiwala sa mga teachers yung karapatan o yung tiwala ng pamahalaan para sila ang mamahala sa pagpapatakbo ng halalan. Ganun kahalaga ang teacher. No? Hindi yan basta-basta pinagkakatiwala sa ibang mga profesyon, ibang mga professional. Teacher talaga. Kung gusto niyo bang maging teacher? Para makatulong sa inyong lugar, di ba? Kaso lang pag nag-teacher ka, hindi ka yayaman. Hindi mo nga. Ayun na. Totoo po yan. Si Naya, bakit hindi ka yayaman teacher? Kasi, ang lang siya. Liit lang. Pagkakasyahin lang yun. Bakit saan yung mayaman? Saan mayaman ang teacher? Ang teacher mayaman sa mga ang estudyante niya na naturuan niya. Diba? Nakita ng teacher, yung estudyante niya na nakatapos ng pag-aaral, successful, yun ang kanyang kayamanan. Yun ang kayamanan namin. Naging successful kayo. Kaya ninyong dalawa, o si Ninita, pati, kasama na si Ninita. Kapag kayo nakita na namin na successful, para pakiramdam namin noon, mayaman ka. Registrado o registered voter. May kasama sa household, relative, ganyan. Pangalawa, di ba, wala na siyang mapili na kamag-anak, wala siyang kamag-anak na kakilala, na kamag-anak. Wala, or may kamag-anak hindi available. So, sino ang pwede? Teacher. Yung nagsiserve. Yung member ng BEI. Yun. Doon yun ngayon pipili. Si teacher ang pwede mag-assist sa kanya. Si teacher ngayon ang magsusulat. Sasabihin lang niya kung sino ang gusto niya. Dito susulat ni teacher ang gusto niya. Ang napili niya ng mga candidates. Ganun yun. Kaya kahit tayo hindi marunong magsulat, pero nasa wastong gulang tayo, pwede tayong bumoto. No? Basta't marunong ka basta't nasa tamang gulang ka na, pwede kang bumoto. Ano pang gusto niyong itanong? Yung PWD, ganun Ang din. PWD, Ganun din. senior citizen, at mga buntis, pwede ba bumoto? Pwede. Ayun yung kanina, yung unang-una kanina doon sila. Yun yung o-obserbahan ng mga foreign, observers sa October 30. Ano yung mga foreign observers? Kasi ang school natin ang napili ng COMELEC, no? COMELEC Central Office para maging pilot. Pilot mag-implement ng early voting. Kasi ang regular talaga ay nagsisimula ng 7 o'clock. Pero pilot testing nga tayo, 5 o'clock ng umaga, magsisimula na dito ang botohan. Dito, sa buong school natin. Hanggang anong oras matatapos? Hanggang alas 3. 3 o'clock ng hapon. So, 5 o'clock to 3 o'clock. Dito lang yon. Pero sa ibang schools, ibang lugar, 7 o'clock to 3 o'clock. Paano malalaman kung sinong panalo? Hindi niyo ba tatanong yun? Sir, paano malaman kung sinong panalo sa mga candidates? Ganito yan. Diba dito, presinto ito. Sa mga classroom. Bawat classroom na yan, may bilangan doon. Kasi nakang boto. Bibilangin nila ngayon yan. Pagkatapos ng bumoto, tapos na, 3 o'clock na, mag-prepare na ngayon ng mga BI para magbilang. Tapos babasahin na ngayon ni chairman ang mga pangalan ng mga binoto ng tao. Itatara naman ngayon ni call clerk. Sa third member naman siya magsusulat doon sa blackboard. Magtatara din sa ganun. Tapos ako ngayon dito, bisinto ko ito, alam ko na kung sino nanalo. Tapos lahat yan, result ng bawat classroom dadalhin doon sa canvassing center.
bibilangin uli yun doon. Hindi isa-isa ha, kundi yung result na bibilangin. Pag natapos ang bilangin yun, doon ang alalaman kung sino ang panalo. No? Oo, ganun yun. Kaya nga, pag kayo ay naranasan nyo ng bumoto, doon yung nalalaman at nanawaan. Lalo na kapag naging teacher kayo. Oo, kayong dalawa. Diba? Sabi ko sa inyo, ang teacher ang pinagkakatiwalaan ng mga nangyayari ng pamahalaan para umupo sa pagpili ng mga leader ng ating bansa. Ano ba kung tumulong? Yan. Ito ay magbubukas kasi ito ng 5 o'clock ng umaga. Ang aga pala, sir, ano? Early voting. Kasi tayo yung pilot, no, sa buong Pilipinas, Muntinlupa at saka Tarlac ang napili na pilot para sa early voting. So, we will start at 5 o'clock in the morning for the senior citizen, PWDs, at saka mga heavily pregnant. Up to 7 o'clock in the morning. No? Then, 7 o'clock, officially mag-open na for the regular voters. Pero, pag may dumating na mga PWDs, seniors, at saka heavily pregnant na 7 o'clock pataas na, pwede pa rin sila dito. Ayan. Tinitingnan, ang purpose kasi nito ay titingnan lang ng COMELEC kung maging effective para sa 2025 election ay ipapractice na sa buong Pilipinas. Wow, good luck So po. tayo po ay napili at sa buong Muntinlupa, Poblacion Elementary School po ang napiling pilot school. Wow, ang galing Early naman. voting at 5 o'clock in the morning up to 7 o'clock in the morning. Ayan, Ayusin natin ito. Oh, ayan, tutulong tayo. Hindi na tayo tumulong. Ayan, tulong kayong dalawa. Kayo na. At habang iniintay po namin si Ninita, ayan, si Mylene. Opo, may test pa. Ayan, tutulong sila kay Sir. Ayan, kasi wala pa silang idea sa election. Ayan, ngayon, ganyan. Ayan. Inaayos po natin. O, kaya, tulong kayong dalawa. Si Ninita po kasi wala pa eh. May exam pa po siya. Maagang lumabas yung dalawa. No? Matagal na Ninita. Mamaya pa po sila eh. Kaya pag kayo naging Panghapon. teacher, pag kayo naging teacher, magsiserve din kayo dito bilang mga BPI. Ayan. Ano yung ibig sabihin ng BPI? O, ano ibig board of? Ayan, ina-explain po sa kanila ni Sir yung mga yan, dapat mangyari po sa election. Ayan, katulad nito. Ayan, check nyo baka sira. Pero pwede pa naman. Hindi ko napansin. Okay. Kailangan nila may hangin, may electric fan. Mainit talaga sir pag ganyan. Lalagyan naman to ng mga industrial fan. O yan Mylene, nasagot na yung tanong nyo. Ni sir. Ayan. Ayan, thank you sir. At nasagot nyo po ang tanong ni Mylene at ni Sinea. Bakit may mga ganito dito? Ano daw yung butuhan? Kasi nga po wala pa silang idea dito. Ayan po at good luck po sa ating mga candidates. At para po doon sa mga kababayan natin na bubuto po tayo mas maganda, makapunta po tayo ng mas maaga dito sa school para po maiwasan din natin yung siksikan at dami ng tao. Ganon din kasi mainit. No, ayan po. Ito pong mga nandito po sa Poblacion Elementary School. Yan, dito lang po sa covered court yung ating pong mga PWD, mga pregnant o mga senior citizens para hindi na po akit sila sa mga building. Yan. At let us practice honest and peaceful BSK election po. Vote wisely po. Ingat po lahat. Good luck po sa lahat po ng candidate.